because of the structure of the provincial capital. So come and enjoy and visit the provincial capital of Sultan Kudarat. This is 15 hectares donated by Donawan Patman Korea. So the first building in 15 hectares, the tennis court area. Then second, we have the provincial capital. Third, we have our old hospital. Then fourth po, ito yung provincial palace. And then next, the gymnasium. And later, yung twin building namin and the Provincial Tourism Services Office, yung sa office to namin na under renovations pa po. Okay. Then, yung bago namin building ngayon, yung Provincial Hospital na hindi pa po nakalagay dito. Okay. So, this is the total of 15 hectares, not including the new hospital. Alright. Yeah. Our province is almost two destinations, transactions and destination. So, if you want a destination, they have a tour guide here inside of the capital. Okay. So, first, dito, we have the transaction, all access on the ground floor. Then, we have our basement. So, the basement is we have agriculture, health office, veterinary, and pasalubong center, senior citizen, and peso office, and security force office. Okay. Then, with the first floor, we have the legislative, composed of Samarian Hall, SD Secretary, Legal Office, Library. Then we have our COA, Congressional Office, and the rest of the board members, first at saka second district. Okay. Then third, we have our conference room, the King's Hall, Sultan Hall, Suite Room, and the Office of the Governor and back office. All right. And the last, we have the dome. The dome is our prayer room of Christians and Muslims. So, ang gamit po namin dito is the interfaith of the province of Sultan Kudarat. Sir, I just wanted to know, interfaith ha? I-highlight ko po yan. Yes. Alright. Kaya pa pala sir, ang design ng building dito is merong touch of Islam. Yes. May accent ng Islam at the same time, meron ako napapansin na parang Christian ang dating. Yes. Because of the word interfaith. Guys, take note, the word interfaith meaning to say, ini-incorporate na dito ang Christian at saka Muslim na religion. Not only Christians, Muslim, we have our Luman. Yes. We have three because of our tribe people. We have the tribe people in the province of Sultan Kudarat. Alright. Thank you so much for the idea, sir. Alright, let's go. So, si Sir Tonet po ang mag-guide sa atin at mag-i-explain further kung ano yung ipapakita namin sa inyo. So, guys, dito tayo ngayon sa provincial capital. Dito po sa hall na Sangguniang Panlalawigan Hall. So, ito dito ay mga board members po. Kakatapos lang po talaga nila memorandum of agreement kanina. So, eto, every Monday po dito ang session namin. So, lahat dito every Monday. Then, at depending ho sa session kung ilang oras matapos, mayroon pong whole day, mayroong half day, at the same time, pinakamababa na po ang half day. Curious kung anong year po talaga napatayo ito. Okay, itong pinatayo na itong building na ito, they started in 2000. They already finished in 2004. So, 4 po na taon ito pinatayo itong building na ito. Na ito ang tinatawag nilang provincial, the biggest provincial capital, the whole entire Philippines. Not only entire Philippines, but the whole entire Asia. Yun na po. So, makikita nito mamaya pagpasok ninyo sa iba't ibang mga rooms na ipapakita namin sa inyo. Alright! So, dito sa Sultan Kudarat, we have the total land area of the province is 513,530 hectares with 11 municipality in one component city. So, the total of the area, it's almost the bigger and the huge area. So, here, the smallest area in the province of Sultan Kudarat is the city of Tacloban. It's almost 15,000 hectares. And the biggest is the municipality of Palimbang. Then next, Bagumbayan. And then we have Esperanza. And then Columbio. And we have Isulan. And we have the President Quirino. So here, we have our coastal area.
So we have three municipality in coastal area. We have the Calamansig, Tibak, and Palimbang. And dito naman ho sa mountain areas, we have the Bagumbayan, and we have the Senator Ninoy Aquino, and the lowland area, we have in city of Tacorong, Lambayong, President Quirino, Isulan, and we have the Esperanza, and then dito po sa municipality of Columbio, we called it we have the La Palmera nandito. So makikita nyo sa mga destinations po ng Sultan Kudarat. It's makaka-amaze po kayo kung makapunta ho kayo dito sa probinsya ho ng Sultan Kudarat. Alright. 1,800 above sea level ito. Napuntahan ko na po ito, sir. Alright. Mountains, we have offered the Ugis Peak, the mountain, the Guma Peak, and then we have the Turuturu Peak. Actually, sir, kahapon ng motorcade kami. Dinaanan namin itong Daguma area. Lowland po ng Daguma Range. Okay? Yeah. Ngayon, sir, ano po ang augmentation sa tingin nyo po ang ginagawa? Kasi I think last week mayroon pong flash flood na nangyayari. Yes, of course. Yung sa Daguma Mountain Range po, sa barangay Daguma mismo, and then dito, may mga flash flood po kami nangyayari dito. So ngayon, hopefully, nag-aayos na po kami doon, na tinutulungan namin ng mga tao namin doon, yung mga PDRIM namin, disaster unit namin na nandoon na po. And besides ho, dito sa isang area ng Municipality of Isulan na malapit din sa Daguma, so binaha din nung nakarang araw. Talaga. Yan. Kasi nadaanan namin Yes po. sa Mga flash flood po nandoon. Okay. At saka may mga remnants pa na mga debris galing sa bundok. Yes po. Okay. Alright. Si Ma'am, pakilala mo si Ay, baliktad na. Sige, Sir, pakilala mo si Ma'am. Okay guys, naroon tayo dito isang empleyado na kilala po ng vlogger natin na si Miss Donna. So, nasa po si Miss Donna sa provincial government office, the PGO office under the governor's office. At the same time, lahat po ng mga requirements po ng governor's office nasa kanya po. Hindi lahat eh. Ma'am, sana, baka naman, yung aming accreditation, sir, dito na. Ay, walang problema yan. Yes! Yung Lahat accreditation naman, ng sir. Kabalikat po ay... Lahat naman po open dito, sir. Alright, Welcome po lagi sa niyo tandaan Talis pang po. Yes po, sir. Ruro 69 TV and Kabalikat YT channel po. Yan Yes po po, ang yes nagpo-promote sa lahat ng ating community services. Yes. At voluntary po kami, wala po mga sahod yan. Yes. Alright. Yes. So ako po, Pam, pakilala ko lang po, nanggagaling po ako ng Metro Manila. Ako po yung Undersecretary National. At the same time, /vlogger. Dahil po yung monetize na po yung channel natin. So this is the first time ako po yung Undersecretary from Region 1 hanggang Region 13. Welcome sa Sultan Kudarat, Alright, sir. alright. Ito yung Little Malacanang ng Sultan Kudarat. Oo, ma'am, sinabi ko nga, huwag masyadong gandahan kasi parang nagtutur ng machine ko. Kasi hindi po, sanay naman po ako, kaya lang, huwag mo masyadong, baka magkakaroon tayo ng A+ dito sa Yes po, yan. Sige, sir, ikot kayo. Enjoy po. Enjoy. Alright. Pupunta na po tayo dito sa inaabang-abangan po ng lahat po ng mga tourist dito sa provincial capital po na ito yung gusto nilang makita. Curious po ang lahat ng mga tao dito na bakit pupunta sila dito sa provincial capital. So ito guys, papakita ko sa inyo itong room na to. So guys, ito na po siya ang highlights po ng office ng provincial capital. So ito po tinatawag natin Sultan Hall. Ito po ay kumbaga ito yung aming sala kung bahay ito. Okay. Sir, bakit mo nasasabing ito pinakasala? Ito kasi receiving namin. Sa lahat ng mga bisita namin pumupunta dito, pati na mga tourist walk-in, dito po sila pupunta. Kasi nakita nila, ito yung aming mga tawag na Sultan Hall. Kung anong gamit po ng Sultan, ito pinapakita namin gaano ang Sultan kahalaga sa amin. Special place ng Sultan na sinishare na po ng Kapitolyo dito po sa Sultan Kudarat. Alright. And of course, with the Miss Universe tourist guide na nag-explain po sa lahat ng details dito po sa Kapitolyo. And
kasama po natin yung mga katropa natin, officers po ng Kabalikat at Philippines Malaya Incorporated, at ang inyong lingkod, vlogger. Kasama po rito ang kanilang mga OJTs na kung saan ayaw magtanong, pero mamaya magtatanong din daw sila. Ngayon magtatanong po ako, sir, just in case, ilang beses isang araw kayo nag-i-explain ng paulit-ulit? We have a total of 700 to 800 in 1 month. Mga vloggers? Vloggers, Tourists? ang tourist po. The vloggers is almost, ano lang po siya, mayroon sa isang araw, 2, sa 1 week may 3. So sa isang buwan siguro, hindi naman makaabot ng mga 100 plus. Okay, bakit binibisita po ito provincial capital? Because of our social media, na nakita nila ang ganda po ng provincial capital. Not only for the provincial capital, but inside of the provincial capital building po. Na nakikita nila. At ngayon, nakikita ninyo, tapuan na ninyo ang aming facade na tinatawag na Sultan Hall. Alright. Come and visit and join us our tour in the province of Sultan Kudarat. So, ang upcoming event namin for the Ramadan, so ngayon sinasabi ko kanina na ang Ramadan po namin dito sa lahat ng mga establishment namin na ng tourism po, mayroon kayong mga 5% to 3% discount po kung pupunta ho dito at kakain po sa mga restaurants po namin sa Sultan Kudarat. So, King's Hall, we have offer a lot. We have our workshop seminars, meetings, and other parties ho dito, na libre po dito kayo na makipagpag sa amin. Kaya po, kung gusto nyo pong seminar and workshop po dito sa King's Hall. Free capacity of 100 to 120 po ang tao dito makapasok po dito. Everybody, private or government, whatever organization, free. Yes, ang gagamit dito sa inyong King's Hall. King's Hall. Yeah. Well, that's good to know because a lot of people na trying to book other places pero hirap na hirap silang mag-book din. Especially pagka peak season, summer, ang dami po yan na nag-handle ng kanilang mga seminars and orientations and other gymnasium, symposium. Yes. So, pwede na pong gamitin dito. Basta meron lang po. Anong requirements? Ang requirements po namin dito na bakit libre po kayo, address lang po kayo ng letters sa government officials po namin sa Sultan Kudarat, to Governor, Dato Pax Ali, and then proceed na po with the contact persons na po para isahan na po ang pagtawag sa inyo, then na pwede kayong available time. Wow! So, ito na yun kanina, yung likod naman ito ng provincial capital. So, later on, by 2025 po, magpupunta po kami dito ng building po dito, the grandstand. We call it the sports complex. So, Lawak. may budget na po kami dito. So, ang time frame namin by 2025 po, dapat makalagay na po kami ng mga features dito sa gilid na. Sir, nakaranas ba kayo ng mag-host o mag-held ng isang occasion dito, open field? Yeah, Anong event yan? Mayroon kaming mga event. Concert? Open field, mga concert namin. Pero, in terms lang po sa aming Kalimutan Festival. Which is this coming September? No, November 20? November 3 until November 22. O, tinan mo. Darating ako rito, sir. Yeah, sir. Pa-book mo na daw siya. For the record, darating ako rito. Yan po yung ating assistant base leader po ng ICOM base, ng Kabalikat. Hindi ko po kakalimutan yan dahil gusto ko po ma-witness po yung event na yan. Alright. So, by November ngayon,
2023. So this is the big event namin for the grand celebrations because 50 years na po ang Sultan Kudarat. They started in 1973 until 2023. Mag 50 years na po kami. And then the Kalimutan Festival, we have the 25. So 25 years na po ang aming Kalimutan Festival. Kalimutan, it means it's a gathering of all tribes of the province of Sultan Kudarat. So wala po kami dito because people of Sultan Kudarat is a tribe people. Kalimutan, it means it's a tribe people composed of Christians, Muslims, Lumad. So sa Lumad, we have our Tiduray, Blaan, Manubo, Tibuli, and then we have our Dulangan. Then we have in Muslims, we have the Maguindanaon, Maranao, and then the Tausug, Eranon. And Christians, we have Ilonggo, Karaya, Ilocano, Bisaya, and then mayroon kami dito Kapampangan. May nakalimutan po kayong tribe sa Muslim, sir? Yakan. Ang Yakan, wala po kaming Yakan dito. Talaga, sir? Yeah, it's only the Maguindanao, Tausug, Iranon, at Maranao lang po ang mayroon dito. Okay. Sa Ilonggo, sir, may tribe pa po Ilonggo. Hiligaynon? That is Ilonggo. Oh, yes. Yeah, Ilonggo, Karaya, that is Hiligaynon. Okay. Alright. Sir, hindi kita kinakorek, pero yun gusto ko makorek ako. Para at least may idea. Same ano tayo. Hiligaynon, kasi maraming Hiligaynon. We have the Ilonggo and Karaya. Okay. Sir, anong tribu po ang nasa Lambayong? Ilocano po. Alright. Pala dito pagkasama sir, we have that, sabi ko kanina nga, no, sa Sultan Kudarat is only the peace and order situations, wala po kayo, hindi po kayo takot dito magpunta sa amin. Kasi ito ay mababait ang mga tao namin dito sa Sultan Kudarat. At saka parang dumadaanan tayo, mayroong red carpet dito sa kanilang hagdanan. Tingnan nyo naman pag naglalakad kaming dalawa. So ngayon, come and join us to tour the provincial capital, not only provincial capital, but the entire province po, na para makikita niyo ang aming mga karagatan, kabundukan, at kapatagan po dito sa Sultan Kudarat. Alright, tayo na! Yes? So, come and join us, the Pasalubong Center. So, nandito po tayo, papakita ko sa inyo kung gaano po kaganda ang kape namin dito sa Sultan Kudarat. Kasi pinagmamalaki po namin, ang Sultan Kudarat is the capital. and discover the place of Sultan Kudarat, the amazing place of the Thai Mahal of Saksargen, province of Sultan Kudarat. Join us, the province of Sultan Kudarat, Sultan Kudarat,
sikat ka. Sultan Kudarat, sikat! So guys, nakita nyo, yun po ang cruise at saka crescent, yun ang simbolo ng aming SK Sikat Ka. Why? Nagkakaisa po dito ang Christians at saka Muslim at saka Lumans dito sa probinsya ng Sultan Kudarat. So wala po kami ginawa dito. Sa labas po ang cruise at saka crescent. Yung dome po, yun ang prayer room po namin. Para lahat po ay lahat isa po ang hangarin po sa Sultan Kudarat. So, yung enterprise po, yun po ang ginagamit namin. Yung dito, kung dito ka sa dome, ang Muslims po ang nag-pray. Ang Christians naman po dito sa ground floor po. Okay. Meron ba dito schedule ng mass, sir, sa, Yes para po. sa ano? Ang schedule po ng mass namin, first Friday of the month. Okay. And every Friday, ang Muslims po natin nag-pray. Alright. Thank you so much, sir. Ako. Tinaob ako ng kanilang tourist speaker. Wala na masabi si vlogger. Ay, yes, sir. So, ito na guys, yung contact persons po ng kape, na nandito na po. Lahat po ng mga coffee industry po namin nandito na po sa brochures na to. So, ibigay ko to kay sir, siya na pong bahala kung paano niya po i-promote ang aming kape na ang Sultan Kudarat ay the capital coffee on the Philippines. Alright. Wala na. Panis yung vlogger nyo. Panis si vlogger.